So, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Socorro Utaratingan from BSN3 Section E. So, ngayong araw is nandito na naman ako sa inyong harapan upang magbigay ako ulit ng sarili kong reflections or opinion patungkol doon sa mga topic na diniscuss ng aking mga kaklase. So, yung topic na i-discuss nila is patungkol sa theories of pop cultures. So, sa theories of pop cultures is napapaloob rito yung globalization of cultures, interactionism, culture society, mass society, liberal pluralism, culture liberalism, Marxism, and hegemony, and the last one is yung gender theories. So, yung una kong bibigyan ng reflections or opinion is yung globalizations of cultures. So, yung globalizations of cultures, it is a worldwide exchange and interactions of culture elements. So, sa madaling salita, ito ay tumutukoy sa pagpapalitan ng mga kultura na elemento kagaya ng pananamit, wika, pagkain, musika, pelikula at gawin mula sa isang bansa patungo sa iba. So, sa pamamagitan ng teknolohiya and media, ang mga lokal na kultura ay naapektuhan ng mga banyagang kultura. And then, pangalawa is yung interactionism. So, sa interactionism is tumutukoy siya kung paano makisalamuha or makipag-interact yung isang tao sa iba. Makipag-interact ng isang tao sa ibang tao. And then, so sa interactionism is meron siyang symbolic interactions and dramaturgical analysis. So, sa symbolic interactions is ito yung mga taong gumagamit ng mga symbol katulad ng language, gestures, and larawan to create social reality. So, sa dramaturgical analysis, ito yung mga tao na kung saan is ipinapakita nila yung kanilang sarili sa isang particular na paraan para makalikha sila ng magandang impressions. Kagaya halimbawa na lamang ng celebrating an Instagram, Facebook, and TikTok. And then pangatlo is yung culture society. Yung culture society is isa siyang grupo na nagsusulong at ipinagdiriwang ang pagkakaiba-iba ng kultura sa pamamagitan ng pagtatanghal at iba pang mga aktibidad. So, karagdagan from the word cultures, ito ay tumutukoy sa kabuuan ng paniniwala, gawi, wika at iba pang aspeto ng pamumuhay ng isang grupo. And yung society naman is ito yung grupo ng mga taong nakatira sa isang lugar at sumusunod sa parehong kultura. And then ang sumunod is yung mass society. Yung mass society is ito ay isang uri ng lipunan na nabuo sa panahon ng modernizations at urbanizations na kung saan ang individual ay nawawala sa isang malaki at organisadong masa. So, kadalasan ang mga institutions tulad ng media, gobyerno ay may malaking impluwensya sa paghubog ng opinyon at asan ng isang tao. And then, sumunod yung liberal pluralism. So, it is yung liberal pluralism, it is the belief in a society that accept and support the diversity and cultures, belief, lifestyle, and people. So, sa madaling salita, ito ay paniniwala sa isang lipunang may pagkakaiba-iba
na iginagalang at pinaprotektahan ang bawat poses at interes sa ngalan ng kalayaan. Halimbawa nito is yung globally and locally. So sa globally, halimbawa ng globally is yung Black Panther, Miss Marvel, and K-pop and anime. So sa locally naman is yung Maria Clara at Ibarra and yung Mindanao 2019. And then next is yung cultural liberalism. So sa cultural liberalism is nakatuon siya sa karapatan ng pangkultura ng mga individual at grupo. So ito ay nagsusulong ng kalayaan. Oh no, huwag kang mamatay. So, ito ay nagsusulong ng kalayaan ng bawat tao na pumili, ipahayag at isabuhay ang kanyang kultura, paniniwala, pagkakakilanlan at estilo ng pamumuhay. So, yung cultural liberalism ay tumutugon din ito sa usapin tulad ng mga karapatan ng mga LGBTQ. Halimbawa nito ay ang isang lipunan ay nagpapahintulot ng same-sex marriage and malayang pananamit at pagtanggap sa iba't ibang relihiyon ay nagpapakita ng cultural liberalism. And then next is yung Marxism and hegemony. So ang Marxism ay tungkol sa tunggalian ng uri at ekonomiyang batayan ng lipunan, habang ang hegemony naman ay nagpapaliwanag kung paanong ginagawang normal ng may kapangyarihan ang sistemang mapang-api sa pamamagitan ng kultura. Halimbawa, ang isang palabas sa isang TV ay laging nagpapakita na ang tagumpay ay nakasalalay sa pagiging mayaman. Ito ay anyo ng hegemonya. And then, next is yung gender theories. So, sa gender theories, ito ang mga idea or pananaw na ginagamit upang ipaliwanag kung paano nabubuo at naipapasa ang gender sa lipunan. So, may mahalagang uri ng gender ng theories. Una na dito yung feminist theories. Yung feminist theories, ito ay lumalaban sa sistematikong hindi pagkakapantay-pantay ng kasarian, lalo na sa pang-aapi at diskriminasyon sa mga kababaihan. And then pangalawa is queer theory. So sa queer theory is tumutukoy siya sa pag-unawa ng kasarian at sexualidad ng isang tao. And then pangatlo is yung social contractionism. So ito ay tumutukoy kung ano yung panglalaki at pangbabae. Halimbawa, yung kulay asul is para sa mga lalaki and yung kulay pink is para sa mga kababaihan. And yun lamang at dito nagtatapos ang aking opinion, and dito nagtatapos ang aking topic or opinion patungkol doon sa i-discuss ng aking mga kaklase. And yun lamang po, and maraming salamat.